Sa mundo ay marami tayong pwedeng maging tagapagligtas. Una ang mga magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan. Papaano kung ang maging tagapagligtas mo ay isang tao na hindi mo naman kaano-ano? Ikaw, kapuso, may karanasan ka na ba na iligtas ng taong hindi mo naman kilala? Dear Papa Dudut, ako po si Christy, 27 years old, isang engineer. Nakakuha na po ako ng board at pasado po ako. Nasa construction po ang business ng pamilya namin, kaya naman nang makagraduate ako ay sa akin na ibinigay ni Papa ang pamamahala sa negosyo namin. Ako ang naging CEO nang makuha ko ang lisensya ko bilang isang engineer. Meron po akong boyfriend, mahigit 1 taon na po kami. Nagkakilala po kami sa isang project ng kumpanya namin. Kami ang humawak ng paggawa sa isang beach resort sa may bandang south. Ang nagpagawa po ay may anak na lalaki na nagsimula ng magparamdam sa akin. Matagal ang naging construction ng resort kaya matagal po kaming halos araw-araw na nagkikita. Uwian naman po ako, Papa Dudut, pero siya ay doon nakatira sa malapit dahil taga doon ang tatay niya. May kayabangan ang lalaking tinutukoy ko, Papa Dudut. Pero ewan at kung bakit parang na-attract pa ako sa kanya. Maganda ang naging transaksyon ng papa ko at ang father ni Van. Si Van nga po pala ang lalaking sinasabi ko. 30 years old na po siya. Siya naman ang heredero ng pamilya nila dahil tulad ko ay nag-iisang anak din siya. Ang transaction pala ng mga magulang namin ay kasama na ang tungkol sa amin. Sinabihan ako ni Papa na sagutin na si Van dahil gusto ko din naman si Van kaya sinunod ko ang utos ni Papa. Kaya ayon hanggang naging magkasintahan na kami, Papa Dudut. Van, Ha? Bakit? hindi mo ba hihilahin ang upuan? Ay, oo nga pala. Sorry. Okay ka na? Salamat. Nag-order na pala ako in advance. Para sakto pagdating natin. Pero hindi umabot. Dapat pala mas inagaan ko pa ang pagtawag. Hayaan mo na. Mabilis na yon kung naitawag mo na. Tsaka masarap ang pagkain nila dito kaya sulit naman ang hintay. Oo nga. Kumusta ang resort nyo? Malakas siya kahit hindi summer. Maganda daw kasi yung lugar. Sabi ko, syempre, magaling ang gumawa eh. Binubola mo naman ako. Totoo nga. Sa katunayan, baka may kumontak sa inyo na magpapagawa din ng resort. Kaso bandang north nga lang. O bakit may nga lang? Kasi malayo na ang north. Malapit lang yun. Pag sinimulan mo yun, syempre mas madalas na nandun ka. At syempre din, hindi ka balikan kasi nga malayo. Van, CEO na ako. Kaya may tao na papalit sa akin para tumutok. Ako naman, i-check ko siguro once or twice a week. Mababawasan pa din ang araw ng pagkikita natin. Teka nga, hindi pa nga tumatawag yung magpapagawa. Bakit pa natin inaalala na ang mangyayari? Mabuti na yung advance tayo mag-isip. Advance nga tayo pero sila hindi. Sigurado na yun. Kilala namin ang pamilya nila. At malaki ang tiwala nila sa amin. Isa pa, gustong gusto nila talaga ang pagkakagawa ng resort namin. Sana nga. Oh, kailan ba ako sumablay sa mga nirekomenda ko? Di ba? Natuloy naman yung building, yung condo at yung bahay nila Mr. Tang. Oo, alam ko namang magaling ka sa sales talk eh. Magaling ako mag-talk, period. Oo na, ikaw na ang mabulaklak ang dila. Eh ikaw, kumusta naman ang business nyo? Ikaw na ang nagsabi na okay, di ba? Salamat sa mga recommendations. Kaya si Papa botong-boto sa iyo eh. Natural. Sa gwapo kong to, talaga namang mas gugustuhin niya magkapod din ng gwapo. Uy, anong apo agad ang sinasabi mo dyan? Doon din naman pupunta yun, di ba? Matagal pa yun.
Bakit pa natin patatagalin? Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Oo, pero kailangan paghandaan yun, no? Matagal na tayong handa. Maayos na ang business nyo at maayos na din ang business ko. Hindi lang doon, syempre tayo rin mismo dapat handang-handa na tayo. Handa na ako. Bigyan pa natin ng konting pagkakataon ng sarili natin. May duda ka pa ba sa feelings mo sa akin? Hindi naman. May duda ka pa sa akin? Ang sinasabi ko lang, kung handa na tayo ngayon, dapat itaas pa natin ang isang level. Dapat ma-reach natin yung level na hindi lang handa kundi handang-handa. May ganun pa ba? Oo naman. Okay. Matagal pa ata yung food. Gutom ka na ba? Medyo eh. Teka, ako na ang pupunta dun sa manager. Van, anong nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang, nahilo lang ako. Gutom ka na nga siguro. Teka, masakit ba yung tuhod mo? Naitungkod mo sa pagtumba mo eh. Okay lang ang tuhod ko. Sakto nga siya eh. Ha? Anong sakto? Sakto ang pagkakaluhod ko. Ano bang sinasabi mo? Oh, Ano yan? will you marry me? Van, ano nangyayari? Nagpo-propose ako ng marriage sa'yo. Ibig sabihin, drama lang yung pagbagsak mo ng paluhod? Oo, Nakakainis ka naman eh. masakit na ang tuhod ko. Anong sagot mo? Siyempre, oo. Masarap ang pagkain sa restaurant na yon, Papa Dudut. Pero mas lalo pa siyang sumarap dahil sa pagpopropose ni Van. Papa Dudut, noong madinig ko ang palakpakan ay nagulat ako na kasama ang mga magulang namin sa mga pumapalakpak. Planado pala ni Van ang lahat ng yon. Matapos naming magyakapan at mag-congratulate ng mga magulang namin ay naupo na kami. Pagkaupo namin ay sabay-sabay na isinerve ang mga pagkain. Pati yon ay kasama sa plano ni Van kaya napaka-perpekto ng proposal na yon, Papa Dudut. Habang kumakain ay pinagpaplanuhan na ang kasal. Siyempre may mga suggestions ang mga magulang namin. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Yon ang akala ko. Planadong-planado na ang lahat para sa kasal pero may isang proyekto lang na kailangan kong tutukan sandali bago ako tuluyang mag-concentrate sa aming kasal. Kaya bago ang mahabang bakasyon sa trabaho ay kinailangan kumunang puntahan ang site ng project ng kumpanya. Dahil nasa malayong lugar ito, minsan 2 o 3 araw bago ako nakakauwi. Isang linggo nga bago ang kasal ay nagpunta ako sa site at napag-isipan kong umuwi kaagad. Ang nangyari ay balikan lamang ako. Dumiretso ako sa bahay ni Van para sorpresahin siya pero ako ang nasorpresa nang makita kong may kasiping siyang iba. Parang gumuho ang mundo ko sa mga nakita ko, Papa Dudut. Hindi ako makaiyak sa sobrang pagkabigla. Paalis na ako nang makita ako ni Van at nilapitan niya ako na parang wala lang sa kanya ang mga nangyari. Bakit ang bilis mong bumalik? Nagulat ka ba? Madalas 2 o 3 araw kang nawawala ah. Ewan nga kung bakit nung nasa site ako parang hinihila ako ng paa ko pabalik. Kaya pala. Wag mo nang gawing issue yan. Ano? Hindi issue yan? May katabi ka sa kama. Hayaan mo na yan. Hayaan? Kung aso ang katabi mo, hayaan ko. Ano babae? Hindi ka pa talaga aalis? Hindi ka nahihiya? Tama nga, huwag ka nang magsalita. Nakakahiya naman sa'yo kung ide-deny mo pa ang nangyari. Mag-ingat ka ha. Tama na yan. Halika, mag-usap tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Maupo tayo. Mas gusto ko nakatayo. Kalimutan mo na nga ang nakita mo. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Paano mawawala sa isip kong eksena nyo? May kasiping kang iba, Van, at ikakasal na tayo. Yun na nga, ikakasal na tayo. Kaya hayaan mo na ako. Kasi pag nakasal na tayo, hindi ko na gagawin yan. Hayaan mo na ako magsawa. Ako
Ako nga sa unang pagkakataon pa lang nagsawa na. Nakakasawa pa lang tulad mong walang pakialam sa nararamdaman ko. O sige, para matapos na to. Last na yung nakita mo. Utang na loob ko pa pala sa'yo yan. Ngayon pa ba naman tayo mag-aaway? Sino nang-aaway? Kalmado ako. Kaya nga, alimutan mo na to. Bumalik na tayo sa dati. Kalmado ako pero hindi nga ako tanga. Ano bang sinasabi mo na bumalik tayo sa dati? Hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Ngayon mo lang naman ako nakita ang ganyan ah. Tama ka, ngayon nga lang. Kasi hindi ko nakita yung mga dati. Sana nga noon pa nakita ko na yan. Para hindi na rin tayo umabot sa engagement. Anong sinasabi mo? Hindi pa naman tayo nagsasama eh. Kaya hindi ko sasabihing maghiwalay na tayo. Mas sasabihin kung hindi na tuloy ang kasal. Nababaliw ka na ba? Mas matatanggap ko pa maging baliw kaysa maging tanga. Tigilan mo na nga yan. Hindi pwedeng iurong ang kasal. Hindi ko naman inuurong. Kinakancel ko. Hindi nga pwede. Bakit hindi? Anong mabigat na dahilan? Sasama ang loob ng mga magulang ko. Ay may konsensya ka naman pala eh. Sana isinama mo ko sa ikinatatakot mong sumama ang loob. Sorry na. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. O ano, okay na ba? Kung makapagsalita ka, parang mo lang akong inagawan ng candy ah. Binastos mo ko, Van. Hindi ko na nga uulitin. Pwede mo namang ulitin. Kasi wala na akong pakialam. Tumigil ka na. Hindi natin ikakansel ang kasal. Paano? Magpapakasal ka mag-isa? Huwag mo nga akong gaguhin. Ayaw mong magago pero ako ginago mo? Basta tuloy ang kasal, tapos. Kaya nga, may 6 na araw pa para makapaghanap ka ng mapapakasalan. O kaya habulin mo yung babae mo kanina. Hindi ko babae yun. Nakilala ko lang siya. Nakilala mo lang? Usually pag may nakikilalang alam ko nakikipagkamay lang at hindi ikinakama. Tigilan mo na yan ha. Bakit anong gagawin mo? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay? Hindi ako ganun. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wish ko na lang na maging masaya ka. Goodbye! Christy! Christy! Papadudot pagkaalis ko sa bahay ni Van, pagkasakay ko sa kotse ay pigil na pigil ang emosyon ko. Ayokong makita niya na nasaktan ako. Kaya nang makalayo ang kotse ay doon na bumuhos ang luha ko. Minahal ko si Van pero hindi ko akalain na iba pala siya. Bakit hindi ko nakita yon? Bulag siguro ako dahil sa sayang nararamdaman ko noon. Ang mas masakit ay parang okay lang sa kanya at parang tama lang ang ginawa niya, Papa Dudut. Kung ginagawa niya yon hanggang bago kami ikasal ay magagawa niya uli yon kahit matapos man ang kasal namin. Pero buo na ang loob ko, Papa Dudut. Hindi ko na itutuloy ang kasal kahit ano pa man ang sabihin niya. Pero nagulat ako na siya pa ang may lakas ng loob para magsumbong sa papa ko na hindi ko na itutuloy ang kasal. Opo, Papa Dudut, nalaman ng mga magulang ko ang nangyari bago ko pa man sila makausap. Tinawagan kaagad sila ni Van at sinabi ang mga nangyari at sinabing nagsisisi na daw siya, Papa Dudut. Ewan kung anong hipnotismo ang ginamit ni Van at siya pa ang pinanigan ng mga magulang ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko para sabihin ang mga nangyari ay alam na nga nila. Pinagsabihan ako ni Papa na huwag pabigla-bigla sa mga desisyon ko. Dapat daw na ituloy ang kasal dahil planado na ito at naipakalat na ang mga imbitasyon. Isa pa ay nakakahiya daw sa mga magulang ni Van. Papa Dudut, parang ayoko nang magpaliwanag sa papa ko kasi kumbinsido na siya sa desisyon niya. Si mama naman ay wala ding magawa at hinayaan na niya si papa na magsalita. Hindi na nga din ako nagsalita noon at nagpaalam ako at agad na umalis. Gusto kong mapag-isa. Nagpunta ako sa park at sinundan pala ako ni papa at kinukulit niya ako. Kaya napilitan akong sabihin na may iba na din akong mahal at magkikita kami sa park. Sinabi ko na kung okay sa kanya na nambababae si Van ay siguro'y magiging okay din sa kanya
na may iba akong lalaking mahal. Ewan kung anong nasa isipan ko at biglang hinila ang padaan na lalaki at ipinakilalang karelasyon ko, Papa Dudut. Nagulat si Papa sa ginawa ko. Hindi siya naniniwala kaya sinabi ko sa lalaki na siya na ang magkwento tungkol sa relasyon namin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ba nanggaling ang lalaking yon kasi nagkwento siya ng fictional na kwento tungkol sa amin na parang pati ako ay naniniwala na nangyari ang lahat ng mga sinabi niya. Kita ko sa mukha ni Papa na naniniwala siya pero ipinilit pa din na ituloy ang kasal namin ni Van dahil nga planado na daw yon. Malungkot siyang umalis at naiwan kami ng lalaking yon, Papa Dudut. Salamat. Walang anuman. Ako si Christy. Ako naman si Ian. Paano mo naisip yung mga kinuwento mo kanina? Kwento namin ng girlfriend ko. Ay sorry, may girlfriend ka pala, baka magalit yun. Di siya magagalit. Okay lang sa kanya na may kausap kang ibang babae? Oo naman. Hindi siya magsiselos? Bakit naman siya magsiselos? Nasaan na siya? Nasa ibang boyfriend na. Ano? Matagal na kaming hiwalay. Di ko naman alam na magagamit ko pala ngayon yung kwento nung masaya pa kami. Wala na kayo? Matagal na. Okay lang ba na itanong ko kung bakit? Infidelity. Nagtaksil ka din sa kanya? Hindi. Siya ang nagtaksil sa akin. Sorry. Bakit yung tanong mo kanina kung nagtaksil din ako sa kanya? Bakit may din? Kasi ako naman ang pinagtaksilan ng boyfriend ko. Ikakasal na sana kami sa linggo tapos nahuli ko siyang may kasiping na iba kanina lang. Pero ayaw ng papa ko na huwag ituloy ang kasal. Sorry uli. Nakakahiya na ikwento ko pang buhay ko. Pareho naman pala tayo eh. Pinagtaksilan pareho at pareho natin kinukwento ang mga tungkol sa ex natin. Oo nga no? Di ba? Nakakabilib ka naman. Bakit? Kasi may problema ka pero nakakatawa ka pa rin. Ako kasi nung naghiwalay kami ng ex ko, halos masira ulo ko eh. Gusto ko ring masira ang ulo pero inisip ko, bakit ko gagawin yon? Hindi pa naman tapos ang buhay. Ang dami pang pwedeng mangyari. Tama ka naman. Na-realize ko rin yan. Pero matagal muna ako nagmukmok. Mahal mo pa ba ang ex mo? Hindi na siguro kasi hindi ko na siya naiisip eh. Sorry dahil sa akin nabalikan mo tuloy ang alaala niya. Okay lang yun. Iniisip ko na lang na nabasa ko sa comics yung kinukwento ko. Bakit ka pala nandito sa park? Teka, parang mali ata yung tanong ko. Siyempre namamasyal ka kaya ka nandito. Bukod sa pamamasyal, may camera din ako dito sa bag ko. Photographer ako. Pero kapag ganitong oras, umiikot ako sa buong park, naghahanap ng subject para kunan ng picture. Oo, ang daming magandang lugar dito. Actually, hindi lang lugar, pati tao. Gaya mo. Baka naman pwede kita maging subject. Ako? Anong gagawin ko? Wala kang gagawin, basta maupo ka lang dyan. Huwag mo akong pansinin. Kukunan lang kita ng kukunan ng picture. Baka ma-conscious ako. Huwag mo ako tingnan para hindi ka ma-conscious. Isipin mo lang kung ano gusto mong isipin. Sige, pambawi ko sa tulong mo sa akin kanina sa papa ko. Okay, teka, kunin ko lang yung camera ko dito sa bag. O yan, ready? Ready na ah. Patingin ang mga kuha mo. Oh, eto. Ayoko magbuhat ng bangko pero ang ganda ko sa mga picture, pati yung paligid ko na-capture mo lahat. Salamat. Pero kung titingnan mo yung sarili mo, hindi talaga nagsisinungaling ang litrato. Na-capture niya yung lungkot mo. Oo nga. Ay, kalimutan na nga natin ang nega. Maiba ako, alam mo, may ginagawa kaming resort. Pag natapos, gusto kitang kunin para picturean yung lugar para sa profile namin. Siyempre may bayad. Naku, salamat. Gusto ko yan. Kunin ko ang number mo. Eto, may business card ako dito. Ayan. Sige, asahan mo ang tawag ko. Babawi talaga ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan bumawi pero salamat.
Malaking tulong yung alok mong yan. Eto naman ang business card ko. Send mo na lang din dyan yung mga pictures ko. Okay lang ba? Magkano ba? Wala, libre lang to. Sige, sisend ko sa email mo. Salamat. Sige, aalis na ako ha. Teka, saan ka uuwi? Baka mag-check-in na muna ako. Ayoko muna makausap sina Papa eh. Kung gusto mo lang naman ha. Sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. May guest room naman yung apartment ko eh. Ha? Pero kung wala kang tiwala, naiintindihan ko. Ay, hindi naman. Sige, sama na ako. Pero bili tayo ng food ha. Ako na bahala para may makain tayo. Uy, di ko tatanggihan yan. Halika na. Total ay humingi naman talaga ako ng 2 linggong leave dahil nga sa kasal kaya ginamit ko yon at hindi na muna ako nagtrabaho, Papa Dudut. Ewan kung anong iisipin sa akin ng ibang tao kung bakit ako sumama sa lalaking nakilala ko lamang noong araw na yon. Kung tatanungin ako kung bakit ay hindi ko din alam. Basta ang gusto ko ay malayo muna sa pangit na mga nangyari sa akin. Mabait naman si Ian, marespeto siya kaya nagtataka din ako kung bakit siya pinagpalit ng ex-girlfriend niya. Pero buhay na niya yon kaya hindi ko na siguro papakialamanan pa. Unless gusto niyang ikwento pa ng buong detalye yon. Anyway, Papa Dudut, hindi lang isang araw ako nagtagal sa apartment ni Ian. Pero nang 3 araw ay nalaman ni Papa kung nasaan ako. Kahit naniniwala si Papa sa kwento ni Ian ay hindi pa din naman siya pumapayag na hindi matuloy ang kasal. Isa pa ay iniisip niya na bakit or baka tinatakot lang ako ni Ian. Nagpunta si Papa sa apartment ni Ian kasama ang mga pulis. Sinabi niya na baka kinidnap daw ako pero ako na ang nagpatunay sa mga pulis na walang kidnapan na nagaganap. At para mas maniwala sila ay bigla kong hinalikan sa labi si Ian. Halatang gulat na gulat si Ian dahil hindi siya gumagalaw habang hinahalikan ko. Kaya walang nagawa ang mga pulis kasi hindi naman ako mukhang tinatakot o pinipilit man lang. At isa pa ay nasa tamang edad na ako kaya pwede ko nang gawin ang mga bagay na yon. Hindi na rin nakapagsalita pa si Papa at sinabi ko na lamang sa kanya bago umalis ay mahal ko sila ni Mama. Tahimik na umalis si Papa. Nang kami na lamang 2 ni Ian ang naiwan ay muli akong humingi ng sorry sa mga nagawa ko, Papa Dudut. Nga pala, may convenience store dun sa kanto. Doon na natin bilhin lahat ng mga kailangan mo. Kompleto naman dun. Sige. Ian. Sorry uli kagabi Oh, napag-usapan na natin yan, di ba? Kalimutan mo na yun. Basta makakatulong, tutulong ako. Kaya lang sana sabihan mo muna ako kasi nagugulat ako eh. Mukha tuloy akong tuod habang... Kung sa bagay, nakakatawa naman talaga. Pero salamat. Sana naman. Sa lahat. Sa lahat. Mula nung 1 araw sa park hanggang kagabi, hindi mo ko iniwan. Alam mo, hindi ko nga rin alam kung bakit kita tinulungan eh. Oo nga eh. Nung bigla kitang hinila, pwede mo naman akong itulak at iwan at pag-isipan na nababaliw na. Yun ang una kong naisip pero nung makita ko yung papa mo, naisip ko na kailangan mo nga ng tulong. Nagsisisi ka ba sa pagtulong mo? Kung nagsisisi ako, di sana hindi ko na in-offer yung bakanting kwarto sa bahay, di ba? Oo nga. Pasensya na rin sa pangi-istorbo ha. Anong istorbo sinasabi mo? Tuwang-tuwa nga sa iyo yung cabinet at ref ko eh. Ano? Yung cabinet at ref ko, tuwang-tuwa sa iyo. Kasi ngayon lang sila nagkaroon ng laman. Siyempre no, kakain din ako kaya kahit dun man lang makapag-share ako. Uy, pero hindi kailangan yun ha. Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi lang talaga ako nag-grocery kasi mag-isa lang naman ako. Madalas nakakalimutan ko na may pagkain pala ako nakatago. Kaya nasisira lang. Hindi ka ba palagi nagluluto? Hindi, sobrang dalang. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako lagi sa labas. Ay, oo nga pala. Isa pa pala sa natuwa sa'yo, yung kalan ko. Ang tagal niya kasing hindi nagagamit eh. Mamimiss ako ng cabinet, ref at kalan mo. Bakit, alis ka na ba?
Oo, nakakahiya na eh. Ano ka ba? Walang problema sa akin yun. O baka nahihirapan ka na sa bahay ko ha. Ikaw naman kasi. Hindi mo naman kailangan maglinis, magluto. Yan tuloy. Napapagod ka. Hindi naman, ang saya nga eh. Ang tagal ko na rin namang hindi nagagawa mga bagay na yon, lalo na ang pagluluto. Bakit? Bumibili ka lang din sa labas? Hindi, may nagluluto kasi sa bahay. Sa bahay ng parents mo? Hindi ko pa pala nakwento. May sarili akong bahay. Nakabukod na ako sa kanila. Doon din nakatira yung ex mo? Hindi ah. May sarili din siyang bahay. Kaya nga nagagawa niyang mambabae eh. Oh, wag mo nang isipin. May stress ka na naman eh. Mabuti nga nakilala mo siya agad habang maaga pa. Hindi pa kayo kinakasal. Oo nga. Wag na nga natin siyang pag-usapan at baka sumulpot pa yun. Christy! Anong ginagawa mo rito? Para sunduin ka! Bakit mo ako susunduin? Hindi pa ba malinaw ang pinag-usapan natin? Christy, siya ba yung… Huwag mo nang sabihin. O ayan! Nakaganti ka na pala eh! Bastos ka talaga. Ano sinasabi mo pare? Ginamit ka lang ni Christy para makaganti sa akin. Ang kitid talaga ng utak mo. Tara na, Ian. Sige, tara. Hoy! Huwag niyo akong tinatalikuran ha! Halika na, Ian. Papansin lang yan. Nasa itsura naman niya eh. Ang alin? Ang magpapansin. Sira ulo ka! Hayop ka! Hoy! Pasalamat ka! Yan lang ang inabot mo! Hindi pa tayo tapos! Dinala ko sa ospital si Ian dahil sa dami ng pasa niya, Papa Dudut. Grabe ang iyak ko noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit nasaktan si Ian. Papa Dudut, hindi ganon kalalim ang pagkakaibigan namin pero ang daming nangyayari at ang daming sakripisyo ang ginagawa ni Ian para sa akin. Hindi ko inakala na aabot pa sa ganito. Mabuti na lamang at walang malalang naging pinsala si Ian maliban nga sa mga sugat at pasa niya. Ako naman ay humingi na lamang ako ng yelo sa nurse para sa pumutok kong labi dahil sa pagkakasampal ni Van. Sinabihan na lamang kami na magpahinga sandali sa ospital at pwede nang umuwi. Gusto na sanang umuwi ni Ian pero sinabi ko na magpahinga muna siya, Papa Dudut. Habang nagpapalipas kami ng oras ay tumawag naman si Papa. Inalam niya kung nasaan ako at sinabi ko na din, Papa Dudut, dahil gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kasama itong si Van. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating si Papa sa ospital at kaya din pala siya napatawag ay pinagyabang pa pala ni Van sa kanya ang ginawa nitong panggugulpi kay Ian. Sinabi pa ni Papa na pinagsabihan na niya si Van at nangakong hindi na uulitin. Saka siya humingi ng pasensya kay Ian. Saka ako niyaya ni Papa na umuwi na. Sinabi kong hindi ko pwedeng iwanan si Ian pero sinabi niya na idadaan na lang daw namin si Ian sa bahay niya. Saka ako sinabi na hindi ko siya pwedeng iwanan hanggang hindi siya maayos. Doon ako nagulat nang sabihin ni Papa na kailangan na naming asikasuhin ang lahat tungkol sa kasal. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Gusto ko nang umiyak. Kaya tinanong ko si Papa kung naikwento din ba sa kanya ni Van na sinampal niya ako. Saka lang niya napansin na may sugat ako sa labi ko. Parang nanigas sa kinakatayuan niya si Papa nang malaman ito at nang makita ang pumutok kong labi. Nakita kong naluha siya, Papa Dudut. Kinausap niya ako at humingi siya ng tawad sa hindi pakikinig sa akin. Siya na raw mismo ang nagsabi kay Van na hindi na raw itutuloy ang kasal. Sinabi ni Papa sa akin na malaya na daw ako at hindi na niya ako pipilitin. Wala na akong nasabi kay Papa kundi ang yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang yakap ko ang nagsabi ng lahat ng nasa loob ko. Matapos noon ay nilapitan niya si Ian na nakatulalang nakatingin sa amin. Natakot pa si Papa at akala niya ay epekto yon ng panggugulpi sa kanya. Natuwa lang pala si Ian sa nakita niya
kaya siya natulala. Kinamayan siya ni Papa at nagpasalamat sa lahat ng pagtatanggol na ginawa ni Ian para sa akin. Dahil nag-tricycle lamang kami papunta ay si Papa na ang naghatid sa amin pabalik sa apartment ni Ian, Papa Dudut. Ito, uminom ka muna. Salamat. Wala bang alak? Puro ka talaga kalokohan. Puro chaser kasi pinaiinom mo sa akin eh. Kailangan mo ng maraming tubig kasi nabugbog ka. Aray naman sa nabugbog. Para namang hindi ako nakalaban. Uy, bakit ka tumatawa? Wala. Bakit nga? Wala nga. Aray! Aray Ano ko! nangyari? Wala. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka tumatawa. Huwag ka magagalit ha. Ano nga yun? Kasi hindi ka naman talaga nakalaban. Malay ko bang nag-jujutsu pala yung ex mo? Hindi naman siya nag-jujutsu ah. Huwag ka nang kumontra. Sinasabi ko lang naman yun para may excuse ako na hindi ako nakalaban eh. Pero hindi kita pinagtatawanan ha. Ang pinagtatawanan ko yung sinabi mo na parang hindi ka nakalaban. Oh, inulit-ulit pa. Ay, sorry. Pero walang biro. May masakit pa ba sa'yo? Madami pa pero tolerable naman. Huwag mong tiisin ha. Sabihin mo kung may masakit. Aray! Ano na naman? May masakit pala. Ano? Yung pag-alis mo. Huwag ka nga nagdadrama dyan. Natatakot lang ako Saan? na hindi na tayo magkikita. Iyan, yung ilang araw na pagsasama natin dito, parang ilang taon ng pagkakakilala yon para sa akin. Kaya paanong hindi na magkikita? Di ba ikaw ang kukuha ng picture ng resort na tinatayo namin? Buti na lang pala photographer ako kasi kung hindi na tayo magkikita. Sobra ka naman. Malalim na tong pagkakaibigan natin. Pagkakaibigan? Oo. Okay. Anong okay? Wala. Ngayon ka na ba aalis? Mamayang gabi dun muna ako kina Papa para may kasama ako. Dito ka na muna para may kasama ka tsaka may kasama din ako. Kung ikaw na lang ang sumama sa akin kina Papa para maalagaan kita ron. Wag, nakakahiya. Kay Papa ka pa nahiya. Nakita mo naman kung gaano siya kasincere sa pasasalamat sa'yo kanina. Ayoko maging pabigat. Ibig mong sabihin, pabigat pala ako nung ilang araw na nandito ako? Hindi ibang usapan naman yun. Dito kasi ikaw ang kumikilos, tapos nagluluto ka pa. Ako, hihilata lang ako dun sa bahay ng papa mo. Nakakahiya, di ba? Ano naman? Siyempre maiintindihan ni na Papa at Mama yon kasi sa kalagayan mo. Biro lang. Nagdadrama lang naman ako. Kaya ko naman sarili ko. Isa pa, kailangan nyo muna siguro magkasama-sama bilang pamilya. Kailangan mo sila ngayon dahil sa nangyari sa'yo. Hindi ka na iba sa amin. Ang sarap pakinggan nun, salamat. At teka, hindi ba ayusin mo pa yung mga gamit mo? Konti lang naman yon. Ilang pirasong damit lang yon. May kailangan ka pa ba? Wala naman, matutulog lang ako sandali habang nag-aayos ka ng gamit mo. Sige, mabuti pa nga, ipahinga mo na muna yan. Nakatulog nga si Ian siguro dahil sa tagtag din ng mga pasa niya. Pero hindi ako umalis hanggang hindi siya nagigising. Gusto kong magpaalam bago ako umalis at ayoko naman siyang gisingin dahil kailangan niya iyong pahinga. Habang hinihintay kong magising siya ay nakatulog na din pala ako doon sa upuan. Nalimpungatan ako pasado 9:00 na ng gabi. Napatayo ako at nagluto para pagkagising ni Ian ay may kakainin siya. Pero natapos akong magluto ay tulog pa din siya. Hanggang sa nakatulog muli ako sa kinakaupuan ko at nagising noong umaga. At noong gisingin ako ni Ian ay iniinit niya na pala ang mga niluto ko noong gabi. Sabi niya ay mag-aalmusal na daw muna kami bago ako umalis. Masaya ang kwentuhan namin hanggang sa magpaalam ako, Papa Dudut. Habang lumalayo ako sa apartment ni Ian ay may kakaiba akong nararamdaman. Parang nangungulila na agad ako kay Ian. Papa Dudut, doon ko nakumpirma sa sarili ko na mahal ko na si Ian. Pero pinaglabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin.
Napansin ni Papa na malungkot ako at kahit na hindi ko sabihin ang kadahilanan ay alam niya. Doon ko na inamin na wala kaming relasyon ni Ian. Ikinuwento ko ang buong kwento at nagulat ako sa mga sinabi ni Papa na kung naging totoo daw ako sa sarili ko sa naramdaman ko noong nakipaghiwalay ako kay Van ay bakit hindi daw ako maging totoo sa sarili ko tungkol sa nararamdaman ko para kay Ian. Naluha ako noon, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag at muli ay hindi nakapagsalita at niyakap si Papa. Gaya ng dati ang yakap na ang nagsabi kay Papa ng lahat ng mga gusto kong sabihin, Papa Dudut. Uy! Christy! Busy ka ba? Hindi naman. Galing ako sa apartment mo eh. Wala ka kaya inisip ko nandito ka. Bakit di ka nagsabi na pagod ka patuloy pagpunta sa amin? Okay lang, susurpresahin sana kita eh. Di ko naman birthday Pero nasurpresa naman ako. Seryoso ako. Joke lang, to naman. Kumusta ka? Maayos na ako. Eto, nakakakuha na ako ng pictures ulit. Wala na nga yung mga pasamo, yung mga sugat na lang. Pero alam mo, sa totoo lang, natatakot nga ako Ha? Saan? Dito sa mga sugat ko. Bakit? Anong sabi ng doktor? Wala naman, linisin ko lang daw. Nakakainis ka naman, akala ko kung ano na. Ano naman ang nakakatakot dun? Kasi baka magpeklat, papangit na yung balat ko. Seryoso nga, kumusta ka? Okay naman ako. Siyempre, tuloy ang buhay. Ay, teka, hindi ka na ba ginugulo ni Van? Bakit? Magpapagulpi ka na naman para sa akin? Hindi niya na ako magugulpe, no? Dala ko tong camera ko Bakit ihampas mo sa kanya yan? Hindi mahal kaya nito. Paano makakatulong yung camera sa suntukan nyo? Pwede kasi mag-video dito. Kaya bividyoan ko pag ginugulpi niya ako. Gagawin mong ebidensya. Hindi. Para may remembrance ako na binubugbog ako. Nakakainis ka. Teka, ikaw naman. Kumusta ka? Mabuti. Mabuting mabuti. Sa tanong mo kanina kung ginugulo pa rin ako ni Van, hindi na. Ang maganda, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Naintindihan ng magulang ni Van ang desisyon ko dahil mali ang ginawa ng anak nila. Aba, mabuti nga yun. Congratulations. Salamat sa iyo. Wala naman akong ginawa. Nanindigan ka para sa akin. Siguro kung wala ka nun, iba ang kinalabasan ng buhay ko ngayon. O yan, nagpapasalamat ka na naman. Nahihiya na ako. At hindi matatapos ang pasasalamat ko sa iyo. Alam mo, picturean na lang kita. Mamaya na nga yan. Iimbitahan kita sa bahay. Sa papa mo? Hindi sa bahay ko, pero pupunta rin sina mama at papa. Anong meron? Wala lang, Thanksgiving. Kailan yan? Ngayon na. Ano? Ngayon na? Ayan, yan yung ine-expect ko na reaction sa sorpresa ko. Di naman sorpresa yun. Panggugulat talaga yun. Tara na. Sandali, tingnan mo naman tong suot ko, nakakahiya. Anong nakakahiya sa t-shirt at jeans? Haharap ako sa mga magulang mo tapos nakaganito lang ako. Okay lang sa kanila yan. Uuwi na muna ako. Bigay mo na lang sa akin address mo, susunod ako. Huwag na, halika na. Nahihiya talaga ako Alam mo kahit nakasando ka pa, okay lang kina mama at papa yun. Kaya halika na. Ikaw naman ang importante, hindi naman ang damit mo. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Ako rin pala, may gusto akong sabihin. Doon mo na sa bahay sabihin. Gusto ko ngayon na. Sige, kung dito mo sasabihin ang sasabihin mo, siguro dito ko na rin sasabihin ang sasabihin ko. Mauna ka. Mahal kita. Mahal din kita. Papa Dudut, akala ko ako lang ang nahulog kay Ian, siya din pala. Pero Papa Dudut, alam mo ba ang inisip ko noong mapagdesisyonan kong sabihin kay Ian na mahal ko siya? Na kapag ang balik sa akin ay iba ay maiintindihan ko. Ang gusto ko lang ay masabi sa kanya ang nararamdaman ko. Pero iba ang naging ending, Papa Dudut. Napakasaya ng araw na yon.
Sa dinner ay sinabi namin kina Papa at Mama ang lahat. Bago ibinigay ni Papa ang blessing niya ay tinanong niya kami pareho ni Ian kung totoo daw ba ang nararamdaman namin at walang manluloko sa isa't isa. Siyempre ako ay oo at si Ian ay nangako pa na hindi niya gagawin ang masamang naranasan ko kay Van at ang experience niya sa dating karelasyon niya. Saka pa lang kami binati nila Papa at Mama. Yun na yata ang pinakamasarap na dinner na nakain ko, Papa Dudut, pero nagulat ang lahat nang tanungin ni Papa si Ian kung kailan niya balak magpakasal. Dahil sinagot siya ni Ian na ayaw niyang magpakasal. Tahimik ang buong bahay dahil sa nadinig. Nang biglang idugtong ni Ian na ayaw niyang magpakasal dahil gusto niya muna akong ligawan. Para daw maganda ang simula namin, Papa Dudut. Nagkaaminan na kami na mahal namin ang isa't isa pero gusto raw ni Ian na dumaan sa proseso ng pag-angat ng relasyon namin. Ginawa nga niya, Papa Dudut, at sa ngayon ay 3 buwan na kaming kasal. Papa Dudut, ayaw ni Papa na may masabi ang ibang tao kay Ian kaya pinahiram niya ito ng kapital para magtayo ng negosyo at bayaran niya na lamang kapag kumikita na ito. Maganda ang takbo ng photography studio ni Ian at mas maganda ang takbo ng relasyon namin. Siya nga pala, Papa Dudut, hindi lang imbitado ang mga magulang ni Van sa kasal namin kundi ninong at ninang pa namin sila. Wala po si Van, Papa Dudut, sa kasal kasi pinapunta siya ng mga magulang niya sa Amerika at pinabalik na sa pag-aaral. Salamat po, Papa Dudut, sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Kapag pumasok tayo sa isang relasyon, kailangan daw na palaging magtira ng pagmamahal para sa sarili. At hindi kailanman dapat na binabase sa ibang tao ang ating relasyon at kaligayahan. Ikaw, kabarangay, nagawa mo na bang paikutin ang mundo mo sa taong wala namang ambag sa buhay mo? Dear Papa Dudut, halos lahat ng relasyon ay nagsisimula sa mga ngiti at tawanan. Lalo na kapag matagal na panahon ang naging pundasyon nito. At mga alaala na binuo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pero hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa panghabang buhay na kasiyahan. At hindi lahat ng paghihiwalay ay may mapait na katapusan. Kumusta po, Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na matanggap ninyo itong sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kay. 29 years old at nagtatrabaho bilang senior real estate specialist na hindi ko nasasabihin kung saan. Alam ko kasi na magiging pamilyar sa ibang kabarangay natin ang kwentong ibabahagi ko sa tanghaling ito. At gusto ko na ingatan din sana ang pribadong buhay na meron ako sa ngayon. Nasa 3rd year high school ako nang maging boyfriend ko si Dave na noon ay kaklase ko rin. Umabot hanggang college ang relasyon naming dalawa dahil mabait talaga ang boyfriend ko. Bukod sa pagiging mabait, sobrang sweet niya rin at mahilig siya sa mga sorpresa. Isa na nga sa mga ginawa niya na hindi ko makakalimutan ay yung pagkanta niya sa akin. Kasama ng ibang choir member sa labas ng university namin habang may hawak siyang bouquet ng roses sa araw ng mga puso. Maraming estudyante ang nakakita at kinilig dahil sa ginawang pagsorpresa sa akin ni Dave, Papa Dudut.
roses na binigay sa'yo ni Dave. Fresh na fresh! Sinabi mo pa, tapos ang laki pa ng bouquet na yan. Ang bigat bitbitin kanina habang naglalakad ako papunta dito sa classroom natin. Naku, kung ako lang ang may ganitong kaganda at kalaking bouquet ng roses, baka inikot ko pa ang buong university. Ang lakas kaya makaganda ng ganitong bulaklak. Ang lakas nga makaganda pero nakakapagod namang bitbitin. Si Dave kasi, hindi na ako hinatid hanggang dito sa classroom natin. Bakit nga hindi ka niya hinatid? Nagulat ako nung makita kitang naglalakad mag-isa palapit dito sa classroom habang nasa may pinto ako. Hindi ko na nga napigilan na salubungin ka kasi amoy ko kaagad yung mga bulaklak na to na bitbit mo kanina. May practice kasi sila ng basketball. Tumakas lang siya saglit para abangan ako sa labas malapit sa may entrance ng university natin. Tapos yun, kasama niya nga yung ilang choir member at isang guitarist para kantahan ako. At ibigay ang bulaklak na yan. Baka raw kasi maging busy na siya mamaya. At least daw, na-surprise niya ako ngayong Valentine's Day. Alam mo, Beshi, nakakahiya nga kasi ang daming tao na nakatingin sa amin kanina habang kumakanta yung mga choir at inaabot ni Dave sa akin ang bulaklak na yan. Ano nakakahiya dun? Sobrang sweet nga eh. Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganitong pakulo ni Dave. Well, kailangan na masanay ka na talaga kasi sweet talaga yung boyfriend mo. Ang swerte mo nga kasi palagi kanyang pinapakilig eh. Sana talaga kapag nagka-boyfriend ako, yung kasing sweet at kasing gwapo ni Dave, hindi ko na talaga papakawalan pa yun. Para namang sinabi mo na may pagnanasa ka sa boyfriend ko. Uy, wala ah. Grabe ka. Gusto ko lang ng kagaya ni Dave pero syempre ibang tao kasi alam ko naman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Pero parang bihira na kasi yung kagaya niya eh. Sobrang showy, tsaka vocal sa feelings niya para sa'yo. Ganun talaga si Dave kahit nung high school pa lang kami. May effort talaga siya. Ay teka, tignan ko nga kung ilan na yung views ng video namin na in-upload niya sa Facebook. Ay, ayan, sige, gusto ko ring makita. Eto, tignan natin dito sa phone ko. Ang bilis din kasi mag-edit at mag-upload ni Dave ng video eh, kaya natag niya agad ako kanina. Uy, Beshi, ang dami nang nakareact sa video niyo at ang dami na rin nag-share. Oh. Oo nga, ang dami na rin comment. Grabe, halos 1 oras pa lang mula nung nag-upload si Dave kanina pero ang dami nang nakapanood. Alam mo, sa sobrang effort at sipag ni Dave mag-record ng sweet moments niyo, pwede na kayong gumawa ng Facebook page para sa love story niyo. Facebook page? Hindi naman kami mga artista, no? Hindi nga, pero maganda naman ang love story niyo. At alam ko na marami kayong magiging followers kasi ang lakas niyong maka-couple goals. Sigurado ako nasisikat kayo at malay mo, mas lalo pang tumibay ang relationship niyo kapag naging content creator kayo ni Dave. Papadudot aaminin ko na sa aming dalawa ni Dave, mas sweet talaga siya pagdating sa relasyon. Marami nga nagsasabi noon na napakaswerte ko na raw sa boyfriend ko dahil consistent siya sa sweetness at effort niya. Mula nung nanliligaw pa lamang siya, ma-effort na talaga si Dave. Gumagawa siya ng love letter para sa akin. Sumusulat din siya ng tula at mga kanta. May pagkamakata din kasi talaga si Dave kaya romantiko siyang tao. Bukod sa pagiging romantiko niya, gwapo at malakas din ang dating niya. Matangkad kasi siya, matangos ang ilong at moreno ang kulay ng balat. Bagay nga raw kami kasi parehas na matangos ang ilong namin at ako naman ay maputi ang kutis. Sentimental na tao nga rin pala si Dave at mahilig siyang mag-take ng picture o mag-record ng video sa mga date namin o surprise niya sa akin. Pero kahit na walang camera o cellphone na pang-record, palagi pa ring sweet sa akin ang boyfriend ko, Papa Dudut. Congratulations, mahal! Congratulations din, mahal! Sa wakas, natapos na rin natin ang college! Nakatapos tayo ng walang kahit na anong binagsak na subject. Oo nga, mahal. Kahit pareho tayong nahirapan talaga, walang sumuko sa atin. Tinutulungan din kasi natin noon ang isa't isa. Lalo na kapag malapit na ang finals natin. Kahit magkaiba tayo ng course at mga subject, sabay pa rin tayo nagre-review. Alam mo, mahal,
Akala ko nga hindi na ako makakasabay sa'yo na graduate. Bakit naman? Kasi di ba may 2 major subject ako na muntik ko nang maibagsak. Oo, naalala ko yun. Masyado kasing nabaling ang focus mo sa basketball eh. Pero nakabawi ka naman, di ba? Nakabawi ako kasi tinulungan mo ako sa pagre-review. Kaya thank you, mahal. Kasi kahit alam ko na pagod ka rin, hindi mo yun pinakita at pinaramdam sa akin. Alam ko rin kasi na kailangan mo ko. Kaya binigay ko lahat ng suporta at pagmamahal ko sa iyo. At dahil dyan, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano yun? Eto oh, Anong laman ng maliit na kahon na yan? buksan mo para malaman mo. O sige, ito bubuksan ko na. Mahal! Ang ganda naman ng singsing na to. Teka, isusuot ko muna sa daliri mo ang singsing. Ayan, bagay sa daliri mo, mahal. Sana nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Sobrang nagustuhan ko kasi ang ganda ng design niya. Ang kinang tsaka bagay na bagay sa daliri ko. Hindi pa yan engagement ring ha. Promise ring pa lang yan. Naaalagaan at mamahalin kita palagi. At ganun din ang gagawin ko, mahal. Nandito lang ako palagi para mahalin at alagaan ka. Thank you para sa singsing na to ha at sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Wala yun, mahal. Masaya ako at nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Saktong-sakto rin pala talaga sa'yo ang singsing na to. Alam mo talagang sukat ng daliri ko ha. Siyempre naman, kasi palagi kong hawak ang kamay mo. Kung pwede nga lang, hindi ko nabitawan para masigurado ko na sa akin ka na talaga forever. Kahit naman hindi mo hawak ang kamay ko, sinisiguro ko sa'yo na sa'yo lang ako, mahal. Forever! Grabe! Napaka-sweet naman talaga ng couple na to. Ayan po guys, naka-live po tayo ngayon at kita nyo naman kung gaano ka-sweet ang dalawang kaibigan ko. Friends, mag-hi naman kayo bago ko i-stop ang live na to sa Facebook page nyo. Naka-live ka, Beshi? Oo, sa Facebook page nyo. Mag-hi na kayo ni Dave kasi ang daming nanonood ngayon dito sa live video ko. Hi guys! Thank you sa mga nanonood palagi ng live namin sa Facebook. Thank you rin sa mga nag-congrats guys. Lalo na sa palaging nagme-message at comment sa mga post namin. Thank you always for all your support. Ayun guys, salamat ulit sa mga nanood. I-end ko na muna tong live natin ngayon ha. Bye! Uy, Beshi! Kanina ka pa ba talaga dyan? Oo, nagtago lang ako dun sa may likod ng malaking puno para makunan ko ng live sa Facebook page niyo yung pagbigay sa'yo ni Dave ng promise ring. Alam mo yung tungkol sa promise ring? Oo, mahal. Sinabi ko kay Mengay ang lahat ng plano ko tungkol sa araw na to. Alam ko kasi na maraming followers natin ang nag-aabang kung anong ibibigay ko sa'yo para sa graduation day natin. Kaya naisipan ko na makisuyo kay Mengay na hawakan ng cellphone ko at i-live niya sa Facebook page natin ang pagbibigay ko sa'yo ng promise ring. Grabe! Ang ganda ng plano niyong dalawa ha? Ang galing din kasi ni Dave na mag-isip ng pakulo at surprise para sa'yo. Pero congratulations ha, kasi meron na kayong 100,000 followers sa Facebook page ninyo. Talaga? 100,000 followers na agad? Oo, mahal. Kaninang umaga ko lang din nakita nung inabot ko kay Mengay ang cellphone ko. Congratulations, mahal! Congratulations sa ating dalawa, mahal! Papadudot marami rin kaming sweet moment videos na nagtitrending noon sa social media. Pinakamaraming shared and reacts yung pinakaunang video namin na nagtrending kung saan ay kinantahan ako ni Dave sa labas ng university namin. Ang daming nagsabi na sana lahat ay may kagaya ni Dave na sobrang sweet na boyfriend. Vocal and showy si Dave mula pa lang noong manligaw siya sa akin. Ang nakakatuwa pa doon ay gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa mga kaibigan ko. Tapos pumunta rin siya sa bahay para formal na magpaalam sa mga magulang ko. Naliligawan niya ako noong nasa second year high school pa lamang ako. Hindi naman mahigpit sina mommy at daddy tapos ay natuwa pa ang mga ito sa pagpapaalam na ginawa sa kanila ni Dave. At least daw ay naglakas loob ito na ipaalam sa kanila ang planong panliligaw na gagawin sa akin noon.
Tapos madalas din noon na dumadalaw sa bahay namin si Dave para ipakita sa mga magulang ko na seryoso siya sa akin. At hindi na rin ako pinagalitan ni na daddy nang malaman nila na sinagot ko na si Dave noong nasa 3rd year high school ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naunang lumaki ang number ng followers namin ni Dave sa Facebook profile namin dahil sa mga trending sweet video namin. Kaya naisipan namin na gumawa ng Facebook page kung saan kami ay nag-upload ng mga luma at bago naming video. Nakakatuwa kasi hanggang sa page na yon ay tumaas agad ang number ng followers namin ni Dave. Hanggang sa naisipan na nga namin gumawa ng content kagaya ng pagpaprank at pagsusurprise sa isa't isa. Dahil si Dave nga ang mas may effort at mas sweet, siya yung madalas na gumagawa ng content, nagvi-video o nag-surprise sa akin. Lahat halos ng date namin o surprise gift at pakulo niya para sa akin, recorded ng camera na pinag-ipunan naming bilhin para sa paggawa namin ng content. At sa paglaki pa ng number ng followers namin sa iba't ibang social media account, nagsimula na rin kaming kumita ng pera dahil sa mga content na ina-upload namin. Halos kami na nga ni Dave ang nagbabayad ng kalahati ng tuition fee namin noon. Pero hindi rin naman namin yon naging priority dahil pareho naming pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bagay na natupad namin noon, Papa Dudut. Hi guys! Thank you sa nanood ng quick Facebook live namin ng mahal ko. Mahal, bumati ka rin sa mga nanonood ng Facebook live natin ngayon. Ito ang cellphone ko. Ay sige. Hi po sa viewers namin dyan. Ang dami nyo ngayon Thank you po sa palaging panonood ng mga video namin ni Dave. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo palagi guys. Magdi-dinner muna kami ng mahal ko. Pagsasaluan lang namin ang niluto kong special pasta para sa kanya. Bye guys! Grabe! Ang dami nating viewers sa live kanina. Ngayon lang ulit kasi tayo nakapag-live na magkasama tayong dalawa. Sobrang busy rin kasi natin sa trabaho. Lalo na nung na-promote ako 3 months ago. Sinabi mo pa, mahal. Mula nang ma-promote ka, kung saan-saang lugar ka na pinapadala ng company nyo. Kaya hindi na tayo masyadong nakakapag-date talaga. Madalas ka tuloy hanapin sa akin ni na mami at daddy kasi hindi ka na raw nakakadalaw sa bahay namin. Naku, pasabi kina tita. Pasensya na talaga at sobrang busy ko sa trabaho. Matagal ko na rin gustong dumalaw sa bahay nyo. Kaya lang, alam ko naman na tulog na sila kapag tapos na ang oras ko sa trabaho. Sinabi ko na yan sa kanila. Kaya huwag ka na mag-alala. Naiintindihan naman nila na busy ka talaga ngayon dahil kakapromote mo pa lang sa opisina nyo. Mabuti nga at nagtagpo na ang oras natin ngayon. Pasensya na pala kung dito lang tayo ngayon nag-dinner sa apartment ko. Ano ka ba? Ayos lang yun, mahal. Alam mo naman na ang mahalaga lang sa akin magkasama tayo ngayon. Tsaka nag-effort ka pa talaga na magluto para sa akin, Siyempre, kasi maaga ako nakauwi ngayon dito sa apartment. Kaya sinulit ko na rin yung oras. Saka, naisip ko na magandang content din yung pagluluto ko ng pasta para sa dinner natin ngayon. Talagang naisip mo yan, ha? Oo, kasi hindi na rin tayo masyadong nakakagawa ng content natin. Bumababa na rin tuloy ang engagement ng Facebook page natin kasi wala na tayo masyadong ina-upload. Ang dami na ngang followers natin yung nagko-comment kung kailan ang next surprise ko sa'yo. Kasi namimiss na raw nila yun. Namimiss na raw nila tayong mapanood. May intindihan naman yun ng followers natin. Alam nila na masyado tayong busy sa mga trabaho natin. Kaya hindi natin matutukan ng paggawa ng mga video para sa kanila. Oo nga, pero kailangan pa rin natin ng bagong pakulo para umingay ulit tayo sa social media. Alam mo na, maraming bagong content creator ngayon kaya baka mapunta na sa kanila ang followers natin. Mahal, alam naman natin kung anong lamang natin sa mga bagong content creator ngayon. Yung pagiging totoo natin bilang isang couple. Hindi tayo kagaya nila na palaging scripted yung mga video. Lalo na yung surprises o pranks na ginagawa natin, hindi mawawala ang followers natin.
Kasi alam nila kung paano tayo katotoo sa isa't isa. Papadudot, hindi talaga namin pinangarap o plinano ni Dave na maging sikat na content creator. Gusto lang namin na i-share ang love story naming dalawa. Gusto naming magpakilig, magbigay ng good vibes at inspirasyon, pero priority pa rin namin ang pag-aaral namin. Hindi kami nagpasilaw sa kasikatan kahit lumampas na sa 100,000 ang followers namin sa Facebook at kumikita na talaga kami ng sarili naming pera. Mas pinili pa rin namin na ibalanse ang oras namin sa pag-aaral at paggawa ng content. Ang nasa isip namin noon ay hindi din naman magtatagal ang kasikatan namin. Hindi panghabang buhay ang pagiging content creator, pero panghabang buhay ang college diploma na makukuha namin. Kagaya ng sinasabi ng mga magulang namin, yon ang pamana nila sa amin na kailanman ay hindi mananakaw ng sino mang tao. Kaya naman pinagsumikapan pa rin naming makatapos ng pag-aaral. At nang makatapos kami ay doon namin nagsimulang makilala ang totoong buhay. Nang pagtatapos sa kolehiyo ang pinakaumpisa ng lahat ng mga totoong hirap at saya sa buhay ng isang tao, Papa Dudut. Beshi, sorry, ngayon lang ako nakarating. Ang traffic kasi sa dinaanan namin ng taxing sinakyan ko. Okay lang, Beshi. Medyo kakadating ko lang din naman dito sa restaurant. Ay, sakto lang din pala ako. Naka-order ka na ba ng pagkain natin? Oo, naka-order na rin ako kasama yung mga pagkain na chinat mo sa akin kanina. Buti naman, kasi gutom na rin talaga ako. Grabe kasi talaga yung traffic kahit inagahan ko na yung alis sa bahay namin. Friday din kasi ngayon kaya traffic talaga. Ay, wait lang ha. Tumatawag si Dave. Hello, mahal? Mahal! Happy anniversary! Happy anniversary din. Nandito na ako sa restaurant kasama si Mengay. Ayan, mabuti naman at may kasama ka ngayon. Niyaya ko talaga si Mengay ngayon na mag-dinner kami. Kasi ayoko rin naman magmukmuk sa bahay. Sorry talaga, hindi tayo magkasama ngayon. Ayos lang. Kahit ang ganda na sana ng plano natin na out-of-town vacation para sa anniversary celebration natin. Mahal, sorry na talaga. Akala ko ba naiintindihan mo ako? Wala naman akong choice kundi ang intindihin ka, di ba? Kesa naman sa mag-away tayong dalawa. Ayoko rin naman na hindi ka makasama sa espesyal na araw na to. Isa pa, ginagawa ko rin naman to para sa future natin, mahal. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na ako na mas magandang plano para sa anniversary natin. Aba, dapat lang na bumawi ka talaga sa akin kasi ang laki na ng atraso mo, mahal. Babawi talaga ako sa'yo saka sa followers natin. Sakto rin yung naisip ko na celebration para sa content na gagawin natin, mahal. Okay, sige. Sige na, mahal. Kailangan ko na rin bumalik sa loob kasi magsastart na ulit ang conference namin. Happy anniversary ulit! I love you! I love you too. Bye. Kaya pala ang lalim ng buntong hininga mo kasi anniversary nyo ngayon ni Dave. Ayun na nga, Beshi. Anniversary namin ngayon pero ikaw ang kasama ko. Sabi mo nga, at least may kasama ka ngayon na magandang date kahit wala ang boyfriend mo. Kasi nga wala naman akong choice. Nakakainis pa kasi parang mas pinaghahandaan pa niya yung content na yan kesa sa anniversary talaga namin. Naiintindihan ko naman siya kasi maraming nag-aabang sa anniversary nyo. Kahit madelay ang celebration nyo, ang mahalaga, makapag-upload siya ng bagong video ng surprise niya sa'yo. Beshi, hindi na surprise yun. Kasi alam ko na may gagawin siyang something para sa anniversary namin. Huwag mo na lang abangan para ma-surprise ka pa rin. Pero, Beshi, curious lang ako. Kumusta naman kayo? Okay naman. Okay naman na okay lang o okay naman na hindi talaga okay? Ewan ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kapag ganyan ang mga sagutan mo, medyo nakakakaba na yan. Pero baka kasi kulang lang talaga kayo sa quality time. Alam mo na, dapat talaga na mas dalasan yung date nyong dalawa eh. Yun din naman ang sinasabi ko sa kanya.
At kapag bumabalik naman siya dito, bumabawi naman talaga siya sa akin. Naiinis lang ako kapag naglalabas na siya ng cellphone o camera. Tapos malalaman ko na lang na recorded pala lahat ng pakulo niyang sorpresa para sa akin. Hindi ko tuloy alam kung para sa akin pa ba talaga yung ginawa niya o para lang sa content na gusto niyang i-upload sa Facebook page namin. Beshi, syempre naman para sa'yo yun. Ewan ko, Beshi. Sa totoo lang, hindi ko na rin kasi alam kung saan papunta yung relasyon namin eh. Papa Dudut, iba talaga ang buhay estudyante sa buhay empleyado na. Nag-focus kami ni Dave sa kanya-kanya naming career at naging sideline na lamang ang pagiging content creator namin. Nang mga panahon na yon ay may kanya-kanya din kaming responsibilidad ni Dave sa pamilya namin. Pareho kaming panganay ni Dave sa magkakapatid at tinutulungan ang mga magulang namin sa mga gastusin sa bahay. Kaya pareho rin kami na naging workaholic ni Dave. Doon namin na-realize na mas masarap ang buhay estudyante na hindi masyadong kailangan na budget ng allowance na nakukuha namin mula sa mga magulang namin. Mas masarap ang pakiramdam noong kami lang ang tumatanggap ng pera. Kesa kami na yung nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para kumita. Kaya sa sobrang focus namin ni Dave sa mga trabaho namin, unti-unti kaming nawala ng oras sa paggawa ng content para sa Facebook page namin. Pero hindi lang kami sa paggawa ng content na wala ng oras, kung hindi pati na rin sa relasyon namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang ma-mild stroke si Mommy ay mas nasubsob talaga ako noon sa pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos, mabilis naman siyang nakarecover pero nag-resign na siya sa trabaho niya bilang teacher. Ayaw na rin kasi namin na mapagod pa siya sa pagtatrabaho at baka makasama pa sa kanya yon. Yon ang dahilan kung bakit mas madalas akong mapa-overtime sa opisina. Dahil dalawa na lamang kami ni Daddy na naging provider sa bahay namin. Bilang panganay, kailangan ko na tulungan ang mga magulang ko sa lahat ng responsibilidad sa bahay namin. Naging busy na rin noon si Dave sa pagtatrabaho niya dahil sunod-sunod ang naging promotion niya. Nang dahil doon ay madalas na pinapadala siya sa iba't ibang lugar para sa mga conference na may kinalaman sa trabaho nila. Halos parang naging LDR na rin ang setup namin dahil bihira na sa isang linggo kung magkita kami. Swerte na yung 3 o 4 na beses sa isang buwan. At yun na lang din ang oras namin sa paggawa ng content na ina-upload namin sa Facebook page namin, Papa Dudut. Hello, Beshi. Nasa bahay ka ba ngayon? Naku, wala, Beshi. Naglalakad ako ngayon papunta sa apartment ni Dave. Ay, ganun ba? Yayayain sana kita manood ng sine ngayon kasi palabas na yung bagong rom-com movie na inaabangan natin. Pero mukha namang magtatagal yun sa sinihan kaya sa ibang araw na lang. Kapag bumenta ang movie na yon, magtatagal talaga yun sa sinihan. Ganun na nga, Beshi. Bakit pala kailangan mong pumunta sa apartment ni Dave ngayon? May pinapacheck kasi siyang document sa apartment niya. May duplicate naman ako ng susi niya kaya makakapasok din ako doon agad. Akala ko ba dapat kahapon pa yung balik niya dito sa Maynila? Ayun na nga rin ang akala ko eh. Pero na-extend na naman ang conference niya sa Davao. May kailangan siyang ipasa na document para sa tax niya. Pinasuyo niya sa akin na i-check sa apartment niya kung nandun. Kasi kung wala, yung mama naman niyang tatawagan niya para hanapin sa kwarto niya dun sa bahay nila sa Batangas. Okay, sige. Bukas na lang tayo manood ng sine kasi mukhang kailangan mo na naman ng heart-to-heart conversation. Bahala na. Tawagan na lang kita bukas ha. Beshi, ibababa ko na rin tong tawag kasi nandito na ako sa may harap ng gate ng apartment ni Dave. Sige, Beshi. Ingat ka dyan. Thank you, bye. Surprise! Happy anniversary, mahal!
Mahal? Akala ko next week ka pa makakauwi. Siyempre, hindi ko sinabi sa'yo na nakauwi na talaga ako kanina pa para ma-surprise kita. Happy anniversary! Happy anniversary din, mahal. Uy, ang ganda ng pagkakasetup mo dito sa sala ng apartment mo, ah. Ang daming balloons tsaka mga bulaklak. Tapos ang dami rin pagkain dito sa mesa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawi ako pagbalik ko dito sa Manila. Ikaw lang ba mag-isa nag-ayos nito? Siyempre ako lang mag-isa. Ako rin ang nagluto ng mga paborito mong pagkain na nasa lamesa. Yang buttered shrimp, chicken adobo, chop suey, at hindi mawawala ang paborito mong dessert na buko pandan. Grabe, paborito ko talaga lahat ng yan. Pero ibig sabihin, mahal, mula na makauwi ka dito sa apartment, hindi ka pa talaga nagpapahinga? Hindi pa, kasi gusto ko talaga na unahing asikasuhin ang sorpresa ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? O syempre naman. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, yung nandito ka na at kasama na kita ngayon. Payakap nga sa mahal ko. Namiss kita, mahal. Kung alam mo lang, palagi kitang iniisip, lalo na kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Namimiss ko yung mga yakap mo, kwentuhan natin, at lahat sa iyo, mahal. Sobrang namiss talaga kita. Paano ba yan, guys? Miss na daw ako ng mahal ko. So hanggang dito na lang muna ang video recording na to at babawi lang ako sa kanya. Mahal, paalam ka muna sa followers natin. Naka-record pala to sa camera mo. Bye-bye, guys! Thank you sa mga bumati ng happy anniversary sa amin. Thank you, guys! Bye! Ayan, nakastop na ang video recording ng camera ko. May nakatago ka palang camera. Oo, dito ko nilagay sa may maliit na lamesa. Tapos tinakpan ko nitong tela para hindi mo kaagad mapansin. Ang galing mo talaga magtago ng camera. Akala ko yung surprise mo sa akin. Wala na munang camera this time. Alam mo naman na hindi makukumpleto ang surprise ko kung walang camera. Kasi malulungkot ang followers natin. Actually, sa kanila nga galing ang idea ng surprise na to. May nabasa akong mga comment na ganitong surprise daw ang gawin ko para sa'yo. Buti nga hindi mo napansin yun. Kaya sinunod ko ang suggestion nila. Okay. Okay, kain na tayo kasi nagugutom na rin ako, mahal. Mauna ka na, mahal. Hindi mo ako sasabayang kumain? Susunod ka agad ako. Mag-i-edit lang ako ng mabilisan ng video natin para maipost ko na rin mamaya. Hindi pa pwedeng unahin mo na lang munang sabayan akong kumain? Mabilis lang na pag-i-edit to, mahal. Sigurado kasi ako na maraming nag-aabang ng anniversary video natin. Kaya i-edit ko na para ma-post ko na rin kaagad. Matutuwa na naman ang followers natin at tataas na naman ang engagement natin. Kaya uunahin ko na muna to, mahal. Papadudot, minsan naisip ko na parang nagiging scripted na lamang ang relasyon naming dalawa ni Dave. Yung mga sorpresa o pagiging sweet niya sa akin ay parang ginagawa na lamang niya para sa content namin. Pakiramdam ko ay hindi na siya sincere sa effort na ipinapakita niya sa akin. Minsan na lamang kasi kaming magkita at magkasama. Tapos kailangan pa na recorded yon sa camera niya. Wala namang problema sa akin kung nire-record niya ang mga ganong moment namin dahil sa sentimental siyang tao. Pero yung point na alam kong ginagawa niya lang yon para sa content na gusto niyang i-upload sa page namin, doon ako medyo naiilang. Lalo na nga kapag nalalaman ko na yung mga surprise na ginagawa sa akin ni Dave ay galing sa suggestion ng ilang followers namin na nagko-comment sa post namin. Hindi pala yon galing sa orihinal na ideya ni Dave. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang hindi na kami yung dating Dave at Kane na magkarelasyon. Parang nagiging ibang tao na kami dahil sa pagiging content creator namin. Parang naging puppet na lamang kami na naging sunod-sunuran sa mga request ng fans namin, Papa Dudut. Nakakamiss talagang kumain sa restaurant na to, no? Sinabi mo pa. Naaalala ko nga nung unang beses na kumain tayo dito, hindi pa ganito kalaki ang restaurant na to. Pero ngayon tignan mo naman, oh.
Ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Oo, tama ka, Mal. Ang babaitin kasi ng mga staff dito, tsaka ng manager. Kaya hindi nakakapagtaka na tumagal at lumaki ang restaurant na to. Alam mo, feeling ko nga, mas lalaki pa to sa mga susunod na taon. Feeling ko rin. Ano pong pinagkakaabalahan mo dyan at hindi maalis ang tingin mo sa cellphone na hawak mo? May pinapanood lang ako na videos ng mga couple na content creator. O tapos? Tapos kumukuha ako ng idea para sa susunod na content na pwede nating gawin. Alam mo na, para lalong kiligin ang followers natin. Kailangan din kasi nating bumawi sa kanila. Dahil ang tagal nila palaging naghihintay ng mga video content natin. Kaya yung next na gagawin natin, kailangan na maging masaya sila kahit hindi na masaya para sa ating dalawa yung ginagawa natin? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, Dave. Teka, hindi ko maintindihan, Mal. Bakit parang ang seryoso mo naman bigla dyan? May problema ba? Matagal na tayo may problema. Problema na hindi natin hinaharap. Minsan ba hindi mo natatanong sa sarili mo kung may direksyon pa ang relasyon nating dalawa? Kasi ako, Dave, yun ang palaging tanong ko sa sarili ko. Masaya naman tayo, di ba? Masaya tayo na may napapasaya tayo na ibang tao nang dahil sa relasyon natin. Pero hindi pwede na palagi na lang na maging masaya tayo nang dahil sa ibang tao. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kay, parte na rin ang relasyon natin ng followers natin. Ganun ang buhay ng mga content creator. Obligasyon natin na pasayahin sila. Tayong dalawa magkarelasyon dito. At kahit kailan hindi natin sila naging obligasyon. Kasi sa totoo lang, wala naman silang ambag sa relasyon natin. Kaya hindi natin dapat paikutin sa kanila ang mga buhay natin. Akala ko ba gusto mo yung ginagawa natin? Dati oo. Kasi akala ko makakatulong sila para mas lalong tumatag ang relasyon natin. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nilang pinagugulo yung mga buhay natin. Ayaw mo na bang ituloy ang pagiging content creator natin? Kaya mo bang ipagpatuloy ang relationship na to nang walang kahit anong kamerang nakatutok sa atin? Kasi Dave, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Napakiramdam ko, nagiging puppet na lang tayo ng sinasabi mong followers na kailangan nating pasayahin. Nagiging scripted na lang yung buhay at relasyon nating dalawa. Gusto ko lang naman na pasalamatan sila. Kaya minsan, pinagbibigyan ko sila sa mga request na surprise para sa'yo. Kay, pareho naman nating ginusto to, di ba? Ang maging content creator at makapagbigay ng saya sa kanila. Ang gusto ko lang, maka-inspire at makapagpasaya tayo ng ibang tao. Pero hindi yung binabase natin sa kanila yung buhay natin. Dave, taputin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba talaga ako o gusto mo lang ituloy itong relasyon na to nang dahil sa followers natin? Okay, sige. At least ngayon. At least yan, alam ko na ang sagot kahit hindi ka sumagot. Kay! Kay, sandali! Kay! Papadudot, mas nakilala namin ni Dave ang isa't isa nang magkaroon na kami ng sarili-sarili naming responsibilidad sa pamilya namin. Hindi pala talaga biro ang maging adult. Hindi na kami kagaya ng dati na puro sarili na lamang ang pwedeng isipin. Pareho pa kami ni Dave na may responsibilidad sa mga pamilya namin. Pareho naming hindi pwede na maging priority ang relasyon naming dalawa. Umasa rin ako noon na makakatulong ang relasyon namin ang pagiging content creator na baka mas lalo naming mahalin at i-appreciate ang isa't isa, pero iba pala ang nangyari. Parang mas naging mababaw ang relasyon namin noon dahil sa mga taong nakasubaybay sa aming dalawa. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay parang naging mga puppet na lamang kami na sumusunod sa gusto nila sa relasyon namin. Aaminin ko na may mga videos kami noon na naging scripted na lamang din para lang mag-trending kami at hindi mawala sa spotlight. Mga fake pranks o scripted na surprises, date at kilig moment. Madalas na pinipeke na lamang namin ang saya na ipinapakita namin sa mga tao. Ginagawa namin yon para maging masaya ang followers namin. Ginagawa namin yon kahit na hindi na kami totoong masaya.
Nang maramdaman ko na may problema na talaga sa relasyon namin, inisip ko na baka maayos pa namin yun ni Dave. Kasi syempre hindi rin naman biro yung ilang taon na nag-invest kami sa relasyon namin. Pero may mga problema at relasyon talaga na hindi na kayang ayusin. May pagmamahal na kapag nawala na, hindi na kayang ibalik pa. At yon ang nangyari sa amin ni Dave, Papa Dudut. Nagpapanggap na lamang kami na masaya para maging masaya ang followers namin. Pagpapanggap na hindi na namin kayang patagalin pa. Kaya naging mutual ang desisyon namin na tuluyan ng bitawan ang isa't isa. Papadudot kasunod ng pagtatapos ng relasyon namin ni Dave. Yung desisyon na tuluyan ng i-delete ang Facebook page namin. Hindi na rin kami gumawa ng official announcement tungkol sa paghihiwalay namin. Dahil pinag-usapan namin na doon magsisimula ang pagiging pribado ng kanya-kanya naming buhay. Tahimik, masaya at may peace of mind. At kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat kong ito, ito na rin siguro ang huling pagkakataon na babalikan ko ang kwento namin ni Dave. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na maibahagi sa ating mga kabarangay ang parteng ito ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1